Isipin niyo to, bago pa man dumating ang mga unang barko ng Banyaga, bago pa man matawag na Pilipinas ang lupaing ito, may isang ginintuang lihim nang nakakubli sa ating kapuluan. Literal na ginintuan. Alam niyo ba ng ating bansa ay may pangalawa sa pinakamalaking deposito ng ginto sa buong mundo? Oo, tama ang dinig niyo. Sa pagtatalakayin natin ngayon, huhukayin natin ang isang nakalimutang kasaysayan. Titingnan natin kung paano pinanday ng ating mga ninuno ang isang napakayaman at maunlad na sibilisasyon. At heto ang matindi. Nang dumaong ang mga unang Espanyol noong ika-16 na siglo, bumulaga sa kanila ang isang hindi kapanipaniwalang eksena. Ang kalikasan mismo nag-aalay ng yaman. Sabi nga sa mga tala, nakakukuha sila ng mga piraso ng ginto na, teka, isipin nyo to, kasing laki ng walnut at itlog. Paano? Sa pamamagitan lang ng pagsala ng lupa mula sa mga ilog at dalampasigan. Ganun kadali. Isang tahimik pero napakayamang biyaya mula sa ating kalikasan. Pero ang mga gintong ito, hindi lang basta nakahimlay sa lupa ha. Binigyang buhay ito ng ating mga sinaunang datu at isinusuot bilang patunay ng kanilang kapangyarihan at karangyaan. Bago pa man may sumakop sa atin, meron na tayong malalim at siksik na kultura. Ang mga lokal na kaharian natin noon nag-ipon ng mga mamahaling hiyas hindi lang para pumorma, kundi para magsilbing konkretong ebidensya ng kanilang abanting pamamahala at mataas na antas sa lipunan. Ngayon, lumalim pa tayo ng konti sa kasaysayan. Mula ika-10 hanggang ika-14 na siglo, ang kaharian ng Butuan sa Mindanao ay hindi lang basta isang tahimik na pamayanan. Isa itong dambuhala at masiglang daungan. Sila ang nagdikta ng daloy ng yaman sa buong rehiyon. Kumbaga, ito ang sentro ng kalakalan kung saan nagtatagpo ang iba't ibang lahi mula sa iba't ibang bansa para makipagpalitan ng mga natataning produkto at yamang lupa. Para mas maintindihan natin kung gaano sila kaabante, isipin niyo ito. Pagsapit pa lang ng taong 1,002, gumagamit na ang Butuan ng selyong garing para sa kanilang mga maselan at formal na dokumentasyon sa kalakalan. Patunay yan ng isang sistemang hindi nagpapahuli sa buong daigdig. Pinamahalaan nila ng may matinding kaayusan at estratehiya ang pagkuha, pagproseso at malawakang pagbebenta ng ginto sa mga karatig bansa at malalayong imperyo sa Asya. Dahil dito, naging isang sikat at cosmopolitan na sentro ang Butuan. Para makipagpalitan ng ating inanging lokal na ginto para sa mga mamahaling seramika mula sa China at Vietnam, nagpatupad ang ating mga ninuno ng mahigpit at opisyal na pamantayan sa timbang at sukat. Isipin nyo, ganun kalalim ang unawa nila sa pandaigdigang komersyo. Talagang mga henyo sila sa larangan ng ekonomiya na nagpatakbo ng maayos at patas na kalakalan sa labas ng kanilang nasasakupan. Pero sino ba ang utak sa likod ng malawakang industriyang ito? Dito papasok ang tinatawag nating mga panday ginto. At hindi lang sila basta karaniwang manggagawa ha, mga iginagalang at tinitingalang dalubhasa sila sa lipunan. Taglay nila ang malalim na kaalaman sa metalurhiya, pisika at kimika. Kailangan ng siyensyang yan para hubugin ang matigas at hilaw na metal mula sa mga bundok at gawin itong dalisay at perpektong sining. Kung pagmamasdan ang napakasalimuot na kwintas na tinatawag na kamagay at ang mga makapal na ginintuang pulseras na ito, mapapansin na hinubog lang yan ng kamay. Oo, walang ginamit na modernong makinarya pero nakuha nila ang ganyang detalyadong hugis at dalisay na kalidad ng ginto. Matibay na ebidensya ito kung gaano kaabante ang industriya ng ating mga panday ginto. Nakagawa sila ng mga kagamitan may perpektong balanse ng tibay at nakakabigahing na kagandahan. Ang mga detalyadong obra na ito ay nagawa dahil sa isang sinaunang pamamaraan na tinatawag na pagtukol, kumbaga sa terminolohiya ng mga eksperto, repoussage. Dito, ang isang manipis at pinumpiraso ng ginto ay inuukit at maingat na pinupukpok mula sa likuran para lumitaw ang natatanging isenyo sa harapan. Ang galing, di ba? Idagdag mo pa dyan ang matigasang paghahabi ng mga maninipis na sinulid ng ginto. Mula sa simpleng pira-pirasong metal, lumikha sila ng mga 3-dimensyonal na obra maestra na hanggang ngayon hinahangaan pa rin sa buong mundo. Ngayon, dito mag-iiba ang takbo ng kwento. Nang magsimulang magpakita ang mga anino ng mga dayuhang barko sa ating mga karagatan, gumawa ang ating mga ninuno ng isang madilim pero henyong hakbang. Dahil batid nila ang panganib ng pananakop at dayuhang kontrol, hindi nila hinayaang mapunta ang kanilang yaman sa kamay ng mga estranhero. Sa halip na ibigay ang bunga ng kanilang industriya, may ingat at sinadya nilang ibinaon ang buong pamana, ang lahat ng kanilang ginto, pabalik sa sinapupunan ng lupa.
Ang ginintoang hawakan ng punyal na ito mula sa sikat na Surigao treasure, kasama ang libu-libong alahas at mga sagradong bagay ay lihim na inimpake at itinago. Ibinon nila ito sa mga pinakaliblib na kuweba, sa ilalim ng mga karagatan at sa matataas na kabundukan. Ang layunin nila ay malinaw at matatag. Panatilihing malayo sa mapang-angking kamay ng anumang imperyo ang kanilang pagkakakilanlan at ang kanilang maunlad na industriya. Kaya nga, napansin ng isa sa mga naguguluhang dayuhang mananakop noon, sabi niya, ginawa raw ng mga Pilipino na pitaka ang daigdig. Pero ang pagkukubli ng mga kayamanang ito ay hindi kailanman naging gawa ng karuwagan. Isa itong mapanuri at henyong hakbang para protektahan ang sariling ekonomiya at dangal. Tiniyak ng ating mga ninuno na mananatiling dalisay ang kanilang ginto at hindi ito kailanman magagamit para pondohan at palakasin ang puwersa ng mga dayuhang imperyo. At dinadala tayo ng magiting estratehiyan yan dito sa kasalukuyang panahon. Lumipas ang maraming dantaon hanggang sa unti-unting ibinunyag muli ng kalikasan ang mga nakakubling sikreto. Isipin nyo, mga simpleng manggagawa at magsasaka ang muling nakasumpong sa mga yamang matagal naghintay sa ilalim ng lupa, tulad na lang ng pambihirang Surigao treasure. Tila ba isa itong mensaheng umalingaw-ngaw mula sa nakaraan na nagpapaalala sa atin ng tunay nating pinagmulan. Bawat hibla nitong mga ginintuang kwentas ay isang buhay na pamana mula sa iba't ibang henerasyon ng mga mahuhusay na panday bago ito tahimik na ibinaon. Hindi lang to basta mga simpleng mamahaling metal. Ang mga ito ay ang walang hanggang ebidensya ng isang lubhang sopistikado, maunlad at matatag na pre-colonial na sibilisasyong Pilipino. Isang lipunang may sariing lakas at kaisipan. Kaya habang pinagmamasdan natin ang lalim at ganda ng ating nakaraan, iiwan ko sa inyo ang isang napakalalim na katanungan. Ang tunay na yaman ba ng kapuluang ito ay ang mismong ginto na kumikinang sa dilim? O ito ba ang kasiningan, masiglang industriya at hindi matitinag na talino ng ating mga ninuno na kalyanman hindi nanakaw ng sinuman?